Ang sinasabing pinakamalakas na kupunan sa lahat ng independent teams ay tila magkakawatak-watak pa dahil umano may naghahari-harian sa loob. Isipin yung mga quiz ng team na to, meron palang 3 boss at hindi na nila alam kung sinong susundin. Sa sobrang kaguluhan, halos naglilik na ang mga baho ng pag-aaway-away sa loob. Baka isa na namang exit ng franchise ang mangyayari kapag hindi daw naagapan. Paano kaya nila susugpuin ang nagmistulang Zuma umano sa loob ng management? Torren Jones, pinakabagong import po na kinuha ng SMB na inanunsyo sa publiko kahapon lamang. Fit daw to sa kanila. At mala Terrence Jones din daw maglaro. Tara, talon agad tayo sa video. Paano nga ba nagsimula ang mga hidwaan sa loob ng Converge at bakit ito lumala? Kung hindi nyo pa alam, ang Converge ay binubuo ng 3 malalaking grupo. Una, Dennis Uy, pangalawa, Delta Pineda, pangatlo ang grupo ng mga Lao. At silang 3 umano ang siyang mga boss mismo sa iisang team ng Converge. Kaya palang yaman-yaman ng Converge at kaya nilang makuha ang gusto nila kahit gaano pa kamahal ang talent fee. Bale, ang hidwaan nagsimula doon sa desisyon ni Gov Delta Pineda na kunin lahat ng mga kapangpangan bilang ito nga raw ang tunay na pakay ng team. At ang bagay na yan hindi sinang-ayunan ni Dennis Uy at ni Jacob Lao. Nagkaroon nga daw ng sagutan at pagkatapos di na nagkikibuan na para bang may Cold War sa mismo management. Kaya kung napapansin nyo, hindi sumipot si Jacob nung mga nakaraang laban ng Converge. Wala siya sa bench. Ang gusto pala ng tumatayong owner na si Dennis Uy ay mga Phil-Ams ang dalhin at desisyon niya na kunin na nga itong si Jordan Heading. Habang si Jacob Lao planong gawing full SGA ang lineup pati mga imports. Ngayon itong dating coach na si Alden Ayo hindi alam kung sinong susundin at hindi niya alam kung paano ang adjustments ng mga bago na dadagdag na players. Bilang resulta, umalis si Alden Ayo at dito nga napatunayan na sa panahon pa lang ni Alden Ayo, magulo na talaga ang Converge. Base sa mga reports mula sa admin ng Purple Hub o official page ng Converge, may naghahari-harian daw sa loob. Dapat daw owner ang susundin. Ayon naman kay Snow Badwa, ultimo daw ang upcoming debut game ni Baltasar. Kailangan pang dumaan sa management. Normal pa ba yun? Yan na nga ang whole point. Mahirap talaga kapag maraming tumatayong boss sa isang team. Paano? Itong PBA ayaw naman mag-expand ng teams. Yan tuloy, 3 owners na lang nasa isang team. Sabi pa ng mga koleglig ni Snow Badwa na wala daw sa tamang direksyon ang team. Hindi na pare-parehas ang layunin. At lahat pa sila parehong ma-pride kasi nga owner din sila. Sa sobrang gulo na sa loob, kapag hindi na raw naagapan, magkakawatak-watak na ang Converge. At ang mas malala, isa na namang prangkisa ang i-exit sa PBA. Wag naman sana, no? Alam niyo, nasasayangan ako sa Converge. Aminado naman tayo na kaya talaga nilang tumapat sa SMC kung sahuran lang ang basihan. Kaya nilang bumuo ng formidable lineup na pwedeng magpatumba sa mga contender teams. Ito na sana ang babangon sa balancing ng PBA games tapos ito pang nangyayari. Ang tanong na lang kung maayos pa ba ang hidwaang ito ng mga malalaking grupo. Baka mamaya mabalitaan na lang natin na may nag-resign na gaya ng ginawa ni Coach Franco. Torren Jones, pinakabagong import ng SMB na napili nila para palaruin sa EASL. Ayon sa SMB, pwede din daw nila ito ipalit kay Quincy Miller kung kailan nila gusto. Si Torren Jones, ang ika-6 na pinakamagaling sa Mexican League at isa sa mga binibida sa Latin basketball, especially sa teams niya na Abehas. Siya ay nagkaka-average ng double-double, 16 points, 13 rebounds. Ang mala Terrence Jones din daw gumalaw. Although, hindi isang NBA player, pero nakapaglaro na sa 8 Euroleagues. Medyo minamadali na lang din ng agent ng SMB na manguha ng import sa labas. Parang kakaunti na rin kasi ang oras nila. And sa management, oobserbahan nila kung paano maglaro si Jones sa EASL. Saka sila magdesisyon kung pwede ito hanggang sa matapos ang Commissioner's Cup. Para sa akin, balancing-balance si Jones. Hindi siya yung ina-expect natin na scoring machine pero napaka-athletic. Gaya din ng Terrence Jones. NBA caliber kasi yun. Itong si Torren, role player siya. Nakabase siya sa pinapatakbong system kung fit siya o hindi. Kapag fit siya, malalaman mo yan sa body language niya kasi komportable siyang gumalaw gaya ng playing style niya sa Abehas. Pero kung hindi, sa una pa lang mangangapa na. Sa pangalawa, kapag ganun pa din, meaning hindi na siya dapat magpatuloy pa. So ang resulta, back to Quincy Miller na naman. Tingnan na lang natin kung paano siya maglaro sa EASL.